Kumusta mga ka-DC? Salamat sa mainit na pagtanggap sa nagdaang upload natin ha. Gusto ko lang din manghingi ng pasensya sa na-insert na unedited part ng video. Akala tuloy ng iba natapos agad ang story. Naayos na po namin ito. At sa mga naguluhan at hindi tinapos ang video, pwede nyo na po uling balikan para tapusin. Sa mga bago po dito sa channel natin, magpapakilala lang po ulit ako. Ako po ang inyong lingkod na si Kuya Louie mula sa Dakilang Crisanto at Kuya Lou Horror Stories. Asahan yung palagi ko kayong hahandugan ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo palang video natin ha, para marinig nyo mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo. Palambing naman na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin ha. Malaking tulong yan para mas mapalago pa ito. Bumilib ako sa mga nag-comment na si Great Teacher Onizuka yung sinample ko noong nakaraan. Kilala nyo rin pala siya? Pero itong isa-sample ko ngayon, sigurado ko na marami rin ang fans sa inyo. O sample ha. Gagawin ko ang Hiten Mitsurugi style. O ano, kilala nyo ba siya? Tinatawag din siyang Batusay. Aabangan ko ang comment nyo ha. O sige ngayon, simulan naman muna natin ang kwento. Hoy, sino kayo? Bakit kayo pumasok dito sa bahay na to? Lumabas nga kayo. Wala kayong karapatang pumasok dito. Nasaan ba may-ari nitong bahay at nang maisumbong ko kayo? Abay, matatapang kayo, ha? Hindi man lang kayo nagpapaalam tapos dire-diretso kayong pumapasok. Naku po, kabababa pa lang natin ng sasakyan. Napagkamalan na agad tayo magnanakaw. Mukhang hindi talaga magiging madali ang pag-aalaga rito kay nanay. Nanay, hindi po kami magnanakaw. Kadarating lang po namin galing Maynila. Kasama po namin ang anak niyong lalaki. Dito na po kami titira para may kasama kayo araw-araw at hindi na kayo mag-isa sa bahay. Anak ko? Sinong anak ko? Wala akong anak na lalaki. Tatlong anak ko at puro babae silang lahat. Huwag niyo akong niloloko dahil hindi ako madaling maniwala sa mga sinasabi ng kung sino-sino lang. Nay, nandito na po ako. Ang bunso niyong si Sandro. Umuwi po kami dahil wala na makakapag-alaga sa inyo. Dito na muna kami titira para hindi na kayo mag-isa at may kasama kayo sa bahay. Sandro? Hindi ikaw yon. Mali ka. Ang anak kong si Sandro maliit pa. Grade 2 pa lang yun at hindi pa marunong magbisikleta. Ikaw napakalaki mo na. Paano ka magiging anak ko? Huwag mo kong niloloko dahil hindi ako ututo. Nay, hindi na po ako bata. Mahigit 40 taong gulang na po ako. May asawa na rin ako. Matagal na rin po ako nagtatrabaho sa Maynila. Talagang ako po si Sandro. May asawa ka na. Abay, napakabilis naman ng panahon. Kailan ka pa nag-asawa? Bakit hindi man lang ako naimbitahan? Napakasama mo namang anak kung totoo ngang ikaw yan. Nanay, ako po yung asawa ni Sandro. Si Joanna po. Matagal na po kaming kasal at may ilang taon na rin po kaming magkasama. Asawa? Talaga ba? Aba, maganda naman pala ang naging asawa mo. Pero sandali, sino ka nga ulit? Parang kanina ko pa iniisip pero hindi ko talaga maalala kung sino ka. Napatingin sina Joanna at Bebot sa isa't isa habang si Sandro naman ay pilit na ngumiti. Hindi na bago sa kanya ang ganitong eksena. Minsan, nakikilala siya ng kanyang ina at minsan naman hindi. May mga araw pang ang iniisip nitong buhay pa ang kanyang ama na mahigit 10 taon nang patay. Ngunit para kina Joanna at Bebot, ngayon pa lamang nila makakasama ng matagalang matanda, kaya unti-unti nilang nakikita kung gaano kahirap ang kalagayan nito. Nay, ako naman po si Bebot. Kapatid po ako ni Joanna. Kasama rin po nila akong tumira rito para makatulong sa pag-aalaga sa inyo at sa mga gawain sa bahay. Talaga? Aba, bakit ka naman nakikitira dito? Wala ka bang sarili mong bahay? Baka mamaya pagalitan ka ng nanay mo kapag hindi ka umuwi sa inyo. Okay lang po yun. Malaki na rin naman po ako eh. At saka pumayag naman po si ate na sumama ko rito para may katuwang siya sa bahay. Malaki ka na ba? Mukha ka pa rin batang paslit sa akin eh. Ilang taon ka na ba? Baka naman nagsisinungaling ka lang. 18 na po ako, Nay. Hindi na po ako bata. Nay, kayo po talaga may-ari ng bahay na to.
Kaya wag po kayong mag-alala. Wala pong magnanakaw dito at wala ring mga agaw ng bahay nyo. Talaga ba? Ay buti naman. Akala ko nakikitira lang ako dito. Minsan kasi pakiramdam ko, hindi ko na rin alam kung alin ang bahay ko at alin ang hindi. Tahimik na pumasok ang apat sa loob ng bahay. Habang inaayos nila ang kanilang mga dala, paikot-ikot naman si Nanay Tilde sa sala. Minsan, tinitingnan niya ang mga gamit nila at minsan naman, bigla siyang humihinto na parang may hinahanap. Halatang magulo na ang kanyang alaala at nahihirapan siyang intindihin ang mga nangyayari sa paligid niya. Sandro, nasan na yung tatay mo? Sabihan mo nga siyang bumili ng asukal. Wala na tayong asukal para sa kape mamaya. Sabihin mo bilisan niyang umuwi, ha? Nay, matagal na pong wala si tatay. Wala. Bakit? Saan na naman siya pumunta? Patay na po siya, Nay. Patay na. Si Bernardo patay na. Opo, Ay, kailan pa? Bakit hindi ko maalala? mahigit 10 taon na po siyang patay, Nay. Ay, talaga. Nakakalungkot naman. Mabait pa naman yung asawa ko. Sayang at hindi ko man lang siya nakita bago siya mawala. Nandun po kayo nung namatay si tatay, Nay. Kayo pa nga po nag-alaga sa kanya sa ospital eh. Ay, ganun ba? Ay, pasensya ka na. Ang dami ko na talagang nakakalimutan. Okay lang po yun, Nay. Magpahinga na lang po kayo para hindi kayo mapagod, ha? Eh, bakit ako magpapahinga? Eh, kagigising ko lang ah. Hindi pa nga ako nagtatrabaho ngayong araw. Eh, ano po bang trabaho nyo, nanay? Sa palengke, nagbebenta ako ng gulay. Kapag hindi ako pumasok, magagalit yung may-ari. Nay, matagal na po kayong hindi nagtitinda. Kayo talaga. Ay talaga? Aba, kaya pala wala akong sweldo nitong mga nakaraan. Napatawa si Bebot habang si Joanna naman pilit nang ngumiti. Sa loob-loob niya, iniisip niya na baka mahirap ngang makasama sa iisang bahay ang isang taong halos lahat nakakalimutan na. Subalit dahil kaarapan nila si Sandro, pinili niyang magpakita ng mahabang pasensya. Hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, mas marami pa siyang makikitang ugali ni Nanay Tilde na unti-unting magpapainit ng kanyang ulo at magsisimulang sumubok sa kanyang pagkatao. Samantalang nanatili pa si Sandro sa bahay ng ilang araw, ngunit kaagad ding bumalik sa Maynila at naiwan sa bahay sina Joanna at Bebot kasama ng matandang si Nanay Tilde. Joanna, halika nga rito. Tignan mo nga itong hawak ko. Kanina ko pa iniisip kung kanino ito, pero hindi ko talaga maalala. Akala ko sa akin, pero parang hindi naman. Baka sa asawa ko ito, o baka naman sa isa kong anak. Hindi ko na talaga alam. Ikaw nga ang tumingin at baka mas kilala mo kung sino may-ari nito. Nanay, malaking mangkok po yan. Hindi po gamit ng kahit sino. Mangkok po yan na ginagamit natin sa pagkain. Kanina nyo pa po yata hawak yan. Akala ko nga uugasan nyo eh. Pero paikot-ikot lang pala kayo sa bahay na dala-dala yan. Ay, mangkok ba ito? Akala ko sombrero. Kaya pala nagtataka ako kung bakit ayaw magkasya sa ulo ko. Nako, pasensya ka na. Minsan kasi kahit simpleng bagay hindi ko na makilala agad. Para bang lahat ng nakikita ko magkakahawig na sa paningin ko. Ayos lang po yan, Nay. Pero kung isusuot niyo po yung mangkok sa ulo niyo, baka mapagkamalang kay sundalo. Kulang na lang po ng kawali sa magkabilang tagiliran para kumpleto ng uniforme ninyo. Aba, ikaw talaga. Pinagtatawanan mo yata ako. O sige ka, isusumbong kita sa nanay mo. Kapag umuwi siya, sasabihin kong inaasar mo ko buong araw. Patay na po ang nanay namin. Kanina pa po natin pinag-usapan yan eh. Ay, talaga ba? Naku, pasensya na. Nakakalimutan ko na naman. Tahimik na ibinalik ni Nanay Tilde ang mangkok sa mesa. Samantala, si Joanna nagpigil ng buntong hininga.
Simula umaga mahigit 10 beses na siyang tinawag ng matanda para sa mga bagay na ilang segundo lang naman sana ang kailangan. Habang si Bebot natatawa pa sa karamihan ng ginagawa nito, si Joanna naman nagsisimula ng makaramdam ng pagod. Ay, Joanna, nasaan nga pala yung asawa ko? Kanina ko pa hinihintay yun. Sabi niya bibili lang siya ng asukal pero hanggang ngayon hindi pa umuuwi. Sigurado akong may ibang babae na naman yung matandang yan. Nay, matagal na pong patay si Tatay Bernardo. Ay, paulit-ulit na lang tayo dito. Ay, patay na. Sigurado ka? Hindi nga. Bakit parang nakita ko pa siya kanina sa kusina? Nakaupo pa nga siya doon habang umiinom ng kape. Wala naman pong tao sa kusina kanina, Nay. Ako nga po naguhugas ng pinggan buong umaga. Baka naalala nyo lang siya kaya parang nakita nyo. Ay, ganun ba? Ang linaw pa naman ng pagkakita ko. Nakangiti pa nga siya sa akin. Minsan hindi ko na rin alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Kaya po dapat nagpapahinga kayo at huwag masyado nag-iisip. Kapag napapagod kayo, mas lalo kayong nalilito. Aba, hindi ako pagod. Malakas pa ako, ha? Kaya ko pa nga maglakad hanggang bayan kung gugustuhin ko. Ay, wag na po, Nay. Baka kami ang mahirapang maganap sa inyo kapag nawala kayo. Ano ko, bata? Lumipas ang ilang oras habang nagluluto si Joanna ng tanghalian. Muli na namang sumilip si Nanay Tilde sa kusina. Bitbit nito ang isang baso at tila may malalim na iniisip. Joanna, pwede bang pahingi ng tubig? Ewan ko ba pero parang tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko ilang araw na akong hindi nakainom kahit alam kong imposibleng mangyari yun. Eto po, Nay. Malamig pa yan. Inumin nyo ng dahan-dahan na para hindi kayo mabilaukan. Mamaya sasabihin nyo na naman na wala kayong nainom buong araw. Salamat ha, mabait ka talaga. Hindi tulad ng isang babae na kilala ko noon. Kapag humihingi ako ng tubig, parang galit pa siya. Hindi ko maalala kung sino yun, pero masama ang ugali noon. Baka po napanaginipan nyo lang yun, Nay. Wala naman po masungit dito sa bahay, ah. Mabait naman po si ate. Tignan nyo nga, oh. Pinagluluto pa kayo araw-araw. Oo nga naman, mabait nga si Joanna. Buti na lang napangasawa siya ni Sandro. Kung hindi, baka wala akong kasama dito ngayon. Sige po, Nay. Maupo muna kayo dyan habang tinatapos ko itong niluluto ko. Oo, iinom muna ako nitong tubig. Makalipas ang ilang minuto, lumabas sina Joanna at Bebot upang kumuha ng sinampay. Pagbalik nila sa loob, agad napakunot ang noo ni Joanna nang makita ang basang higaan sa kwarto ng matanda. Nanay, ano na naman po nangyari dito? Kanina lang po tuyo pa itong kama nyo ah. Bakit parang binuhusan na naman ng tubig? Nilinis ko kasi, parang marumi tingnan eh. Kaya nilagyan ko ng tubig para luminis. Ganon ginagawa ng nanay ko noon sa mga gamit namin sa bahay. Pero Nay, kama po yan. Hindi po nilalagyan ng tubig ang higaan. Tingnan nyo tuloy, basa na naman ang kumot, unan at banig. Ako na naman na maglalaban ito. Ay ganon ba? Akala ko tama ang ginawa ko eh. Pasensya ka na ha. Gusto ko lang naman sana na makatulong kahit papano dito sa bahay. Hayaan mo na, ate. Tutulungan naman kita magsampay mamaya. At least hindi sinasadya ni nanay. Hindi naman niya alam ang ginagawa niya minsan eh. Hayaan, pangalawang beses na ito simula nang dumating tayo rito. Tahimik na yumuko si Nanay Tilde. Kita sa mukha nito ang pagkalito at hiya. Samantalang si Joanna naman, napahawak sa noo. Ramdam niyang unti-unting nauubos ang pasensya niya kahit pilit niya yung kinokontrol. Pagsapit ng hapon, muling tumawag si Sandro mula sa Maynila upang kumustahin sila. Oh, kumusta naman dyan? Hindi naman ba kayo nahihirapan? Buong araw ko kayong iniisip habang nasa trabaho ko eh. Lalo na si nanay. Baka kasi naghahanap na naman sa akin yun. Okay naman kami. Medyo makulit lang si nanay pero kinakaya naman. Kanina nga hinahanap ka at hinahanap si Tatay Bernardo. Tapos
Nakailang tanong din siya kung sino kami at bakit kami nakatira dito. Pasensya na talaga. Alam kong mahirap. Pero malaking tulong sa akin na may kasama siya ngayon. Hindi ko kasi kayang iwan na lang siya dyan mag-isa eh. Si Sandro ba yan? Hoy, umuwi ka na dito. Kanina ka pa namin hinihintay. May trabaho ka pa ba? Baka pagalitan ka ng teacher mo kapag hindi ka pumasok bukas. Naku nay, matanda na po ako. Hindi na po ako estudyante. Talaga ba? Aba, akala ko grade 2 ka pa rin eh. Natawa si Bebot ngunit si Joanna, napabuntong hininga lang. Hindi niya ipinakita kay Sandro ang pagkainis na unti-unti nang naiipon sa kanya. Subalit habang pinagmamasdan niya si Nanay Tilde na muli na namang nalilito sa mga tao sa paligid nito, naramdaman niyang mas mahirap pala ang sitwasyong pinasok nila kaysa sa inaakala niya. At habang lumilipas sa mga araw, mas marami pa siyang makikitang ugali ng matanda na susubok sa natitira niyang pasensya. Nang sumunod na araw, Ilang araw pa lang na bumalik si Sandro sa Maynila pero pakiramdam ko biglang dumoble ang trabaho ko dito sa bahay. Kanina pa ako paikot-ikot mula kusina hanggang bakuran. Normal lang siguro yan, te. Nung nandito kasi si kuya, may kahati tayo sa pag-aasikaso kay nanay. Ngayon, tayo na lang talaga. Hoy, kayong dalawa. Nasaan si Sandro? Kanina ko pa siya hinahanap ah. Sabi niya, tutulungan niya akong bumili ng gulay sa palengke. Ay, umalis na nga po siya noong nakaraang araw pa. Bumalik na po siya sa Maynila para magtrabaho. Ilang beses na rin po natin napag-usapan yan. Bumalik na ba siya? Aba naman, hindi man lang nagpaalam sa akin ng maayos. Kapag umuwi ulit yon, hindi ko muna kakausapin. halos bawat ilang minuto may tanong si Nanay Tilde tungkol sa mga bagay na kasasagot lamang nila. Habang si Bebot, nagagawa pang umiti at makisabay sa mga kwento ng matanda, si Joanna, ilang ulit nang napapahinto sa ginagawa upang ulitin ang pare-parehong sagot. Hindi pa siya galit ngunit kapansin-pansin na mas maikli na ang kanyang pasensya kumpara nung mga unang araw nila sa probinsya. Joanna, nakita mo ba yung asawa ko? Bibilang ko sana siya ng paborito niyang tinapay. Baka nagugutom na naman ng matandang yun. Alam nyo, paulit-ulit na lang. Nakakasawa na. Patayin na nga ang asawa nyo. Bakit ba lagi nyo nakakalimutan? Nakalimutan? Para kasing narinig ko pa ang boses niya kaninang madaling araw. Akala ko nga nasa kusina lang siya. Ay, baka po na panaginipan nyo lang, nay. Minsan talaga parang totoong-totoo mga panaginip eh. Lalo na kapag laging iniisip ang isang tao. Ay siguro nga. Pero kapag nakita niyo siya, sabihin niyo huwag siyang magpapagabi ng uwi ah. Dahil nag-aalala ako sa kanya. Pagsapit ng tanghali, abala si Joanna sa paghahanda ng pagkain nang mapansin niyang wala si Nanay Tilde sa loob ng bahay. Hindi na siya gaanong nabahala dahil madalas naman itong nasa bakuran lamang. Subalit nang sumilip siya sa likod ng bahay, napahinto siya sa kanyang nakita. Nakaupo ang matanda sa tabi ng isang malaking batya. Hawak nito ang kaning baboy at kung ano-anong tira mula sa kusina habang tila masayang may kausap na hindi nila nakikita. Nay, bakit kayo nandyan? Kanina pa pala namin kayo nahanap. Akala namin kung saan na naman kayo napunta. Tingnan mo ito, ang sasarap ng pagkain nila. Sayang naman kung itatapon lang. Pwede pa itong kainin kung gugustuhin. Hindi na pagkain yan, Nay. Para yan sa mga baboy. Kaya nga pinaghahalo na mga tira-tira para ipakain sa kanila. Ay talaga ba? Akala ko handa para sa pista. Kaya pala walang gustong sumalo sa akin kanina habang naghahalo ako nito. Buti na lang hindi nyo natikman, nay. Baka sumakit pa ang tiyan nyo kapag kinain nyo yan. Napailing si Joanna habang pinagmamasdan ng matanda. Kinuha niya ang batya at nilayo yun bago pa kung ano ang maisip nitong gawin. Sa kabilang banda, natatawa lamang si Bebot sa nangyari. Para sa kanya, isa na naman yung nakakatawang kalituhan ng matanda.
Subalit para kay Joanna, isa yung dagdag na gawain na kailangan niyang ayusin sa gitna ng napakarami na niyang responsibilidad sa bahay. Bebot, may sasabihin sana ako sa iyo. Huwag mong sabihin kay Joanna, ha? Baka pagalitan niya ako kapag nalaman niya. Ano naman po yun, Nay? Mukhang may sikreto kayong gusto ikwento, ha? Sige nga po't makikinig ako. Balak kong umuwi sa bahay namin. Matagal na akong hindi nakakadalaw doon. Sigurado kong hinahanap na ako ng nanay ko. Nay, dito na po kayo nakatira. At saka matagal na rin pong wala ang nanay niyo. Baka nalilito lang kayo. Hindi ako nalilito. Hihintayin ko lang humupa ang ulan. Tapos aalis na ako mamaya. Kinagabihan, hindi na muling nabanggit ni Nanay Tilde ang balak niyang pag-alis, kaya inakala ni na Joanna at Bebot na nakalimutan na nito ang kanyang plano. Tahimik silang naghapunan at maaga ring natulog. Subalit pagsikat ng araw, agad na napansin ni Joanna na bukas ang pintuan sa harap ng bahay. Wala ring tao sa kwarto ni Nanay Tilde. Doon nagsimula ang kanilang pagmamadali sa paghahanap sa matanda. Bebot, bumangon ka na. Wala si nanay sa kwarto niya. Kanina pa ako paikot-ikot dito pero hindi ko talaga siya makita. Eh baka nasa likod lang yan. Minsan maaga siyang lumalabas para maglakad-lakad eh. Huwag muna tayo magpanik agad. Tiningnan ko na lahat. Wala siya sa kusina, wala sa bakuran, at wala rin sa kabilang bahay. Saglit, magbibihis na ako para matulungan kitang maghanap. Saan naman hindi siya nakalayo ng husto? Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko alam kung paano natin ipaliliwanag kay Sandro ang lahat ng ito. Mahigit isang oras silang naghanap sa paligid ng barangay bago nila nakita si Nanay Tilde. Naglalakad ito sa gilid ng kalsada habang may bitbit na lumang plastik. Nakalagay roon ang ilang damit, tuwalya at kung ano-anong gamit na tila basta na lamang isinisiksik sa loob. Nang makita sila ng matanda, hindi man lang ito nagulat at nagpatuloy lamang sa paglalakad na parang may mahalagang pupuntahan. Nay, saan kayo pupunta? Kanina pa namin kayo nahanap. Halos buong barangay nang nalibot namin dahil sa inyo. Uuwi na ako. Hindi na ako titira doon. Wala naman akong kakilala sa bahay na yun. At puro estranghero ang kasama ko. Nay, kami po yung kasama niyo. Hindi po kami estranghero. Kasama niyo po kami araw-araw at nag-aalala kami kapag nawawala kayo. Hindi. Uuwi ako sa nanay ko. Sigurado ako naghihintay na siya at baka pagalitan pa ako kapag hindi ako agad nakabalik. Halina kayo, umuwi na tayo. Alam mo bang napapagod na akong maglakad ng maglakad tapos napakainit pa? Nakakaperwisyo na kayo ah. Tahimik na sumama si Nanay Tilde matapos ang ilang minutong pakiusap. Subalit habang naglalakad pabalik, halos hindi na nagsasalita si Joanna. Ramdam niya ang pagod mula sa paghahanap at sa mga gawaing naiwan sa bahay. Sa kanyang tabi, patuloy na kinakausap ni Bebot ang matanda upang mapanatili itong kalmado. Pagdating nila sa bahay, agad na naupo si Joanna at napahawak sa noo habang pinagmamasdan ng dalawa. Ate, magpahinga ka muna. Ako nang bahala kay nanay habang inaayos mo yung mga naiwan mong gawain sa kusina. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kakayanin to. Araw-araw, may bago tayong problema at parang wala nang katapusan. Alam kong mahirap, pero wala naman siyang kontrol sa mga ginagawa niya. Kaya nga tayo nandito para may mag-alaga sa kanya eh. Bakit kayo nakasimangot? May nangyari ba? Kung may problema kayo, sabihin niyo sa akin at tutulungan ko kayo. Wala po. Tumahimik ka na lang para mawala naman ang sakit ng ulo ko. Hindi na sumagot si Nanay Tilde at dahan-dahang naglakad papunta sa kanyang silid. Samantala, si Joanna nanatiling nakaupo habang nakatingin sa sahig. Sa mga nakaraang araw, nagagawa pa niyang ngumiti at pagpasensyahan ng bawat kalituhan ng matanda. Subalit ngayon, mas madalas na siyang mainis. Habang tumatagal, mas nahihirapan siyang pigilan ng pagkainis na unti-unti nang naiipon sa loob niya.
Makalipas ang ilang araw, Ay, nakakasawa talaga. Araw-araw na lang ang dami kong lilinisin dahil sa kalokohan mong matanda ka. Sarap mong ingudngod sa simento. Ulyanin ka na nga, bingi ka pa. Pasensya ka na kung nahihirapan ka. Minsan gusto kong tumulong pero nalilito ako sa mga bagay na dapat kong gawin eh. Yan na naman ang dahilan mo. Kapag may mali ka nagawa, sasabihin mo nalilito ka. Nakakapagod ng paulit-ulit na lang. Bakit kasi nagpapakahirap pa akong alagaan ka dito eh? Kung hindi lang dahil sa anak mo, wala ako dito ngayon. Peste ka! Hindi ko naman sinasadya. Kapag may naaalala ko, akala ko tama ang ginagawa ko. Kahit iba pa lang nangyayari. Basta tigilan mo ng paghawak sa mga gamit kung ayaw mo marinig ang reklamo ko buong araw. Kahit naman ilang beses kitang bulyawan, bingi ka pa rin matanda ka eh. ilang araw matapos ang pagkawala ni Nanay Tilde, tila mas naging maingat ito sa loob ng bahay. Subalit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa bawat araw na lumilipas, may bago na namang kalituhang kailangang ayusin ni Joanna. Minsan, inilalagay ng matanda ang mga kutsara sa aparador ng damit. Minsan naman, inililipat nito ang mga gamit sa mga lugar na hindi nila alam. Habang si Bebot nagagawa pang intindihin ang kalagayan nito, si Joanna mas madalas nang sumimangot at magtaas ng boses. Hindi na rin niya itinatago ang pagkainis kahit kaharap pa ang matanda. Bebot, tingnan mo itong nakita ko sa likod. Ang daming pagkain na nakatambak kaya inayos ko para hindi masayang. Kanin baboy po yata yan, Nay. Para yan sa mga alagang hayop, kaya wag na po natin galawin. Ay sayang naman. Nung bata pa ako, bawal kami mag-aksaya ng kahit katiting na pagkain sa bahay. Kaya nga wag mong pakialaman dahil mas lalo lang nadadagdagan ng trabaho ko kapag hinahalungkat mo lahat ng makita mo. O baka naman gusto mong paluin ko yung kamay mo. Ibabalik ko naman sana. Hindi ko lang maalala kung saan ko unang nakita ang mga yan kanina. Napahinto si Joanna nang makita niyang nakakalat sa lupa ang mga tira-tirang pagkain na maingat na niyang inayos kaninang umaga. Habang nakaupo si Nanay Tilde sa tabi ng batya, para itong batang masayang naghahalo ng kung ano-anong bagay. Para kay Bebot, isa lamang itong simpleng pagkakamali. Subalit para kay Joanna, isa na naman itong dagdag na dahilan upang uminit ang kanyang ulo. Tahimik niyang kinuhang batya at inilayo yun. Hindi na siya nagsalita ngunit halata sa kanyang mukha na hirap na siyang magtimpi. Ate, ako na mag-aayos nito. Pumasok ka muna sa loob at baka lalo ka lang mairita kapag nagtagal ka rito. Araw-araw na lang ganyan ang sinasabi mo. Ako pa rin naman ang bumabalik para ayusin lahat pagkatapos ng mga kalat. Bakit kasi kinakampihan mo yung matandang yan? Sagad na ako dyan eh. Hindi ko naman sinasabing tama siya. Ang akin lang, hindi niya alam ang ginagawa niya eh. Wala tayong magagawa ron. Nakakapagod na rin intindi ng isang taong ayaw matuto kahit ilang beses mo na pagsabihan. Bobo yata ang matandang yan eh. Kinagabihan, maagang natulog si Bebot matapos ang maghapong gawain. Naiwan naman si Joanna sa kusina upang magligpit ng mga pinagkainan. Nang matapos siya, napansin niyang wala na naman si Nanay Tilde sa loob ng bahay. Agad siyang lumabas at natagpuan ang matanda sa likod ng bahay. Nakaupo ito malapit sa kulungan ng mga manok habang hawak ang isang lalagyan ng patuka. Tila abala itong pinaghahalo ang laman gamit ang mga kamay nito habang nakangiti mag-isa. Ano na naman ang ginagawa mo dyan? Kanina ka pa nakaupo dyan at pinapakailaman mo na naman ang hindi mo gamit. Papakainin ko sana yung mga manok. Kawawa naman sila kung maghapon silang maghihintay at walang makakain. Hindi mo nga alam kung anong oras na, pero gusto mong ikaw pa mag-alaga sa mga hayop dito? Tanga ka ba, ha? Baka nakakalimutan mong wala ka ng silbing matanda ka. Alam mo kapag namatay ka, makakapahinga rin ako kakaalaga sa'yo. Hindi. Akala ko makakatulong ako. Wala naman ako masamang balak kaya huwag ka sanang magalit agad. Nakakatulong? Mas marami kang ginagawang problema kesa sa tumulong mula nang tumira kami rito.
Hindi na nakapagsalita si Nanay Tilde nang mabilis na kunin ni Joanna ang lalagyan ng patuka. Sa tindi ng kanyang pagkainis, hindi na niya napigilan ang sarili. Hinawakan niya ang matanda sa balikat at marahas itong pinaharap sa kanya. Kasunod noon, isinawsaw niya ang isang dakot ng patuka sa mukha nito. Nagulat si Nanay Tilde at agad napapikit habang nalagyan ng patuka ang buhok at damit nito. Hindi pa nakuntento si Joanna at ibinuhos ang natitirang laman ng lalagyan sa katawan ng matanda bago ito tinalikuran. Bakit mo ginawa yon? Hindi ko naman alam na bawal pala yung ginagawa ko sa likod ng bahay. Hindi mo ba alam na nasasaktan ako? Isusumbong kita sa nanay ko. Tumigil ka nga. Kahit isang araw hindi mo pinapalampas na walang ginagawang problema para sa ibang tao. Sumbong sa nanay? Hoy tanda, ang tanda mo na para magkaroon ng nanay. Puwisit ka. Nakakapang-init ka ng ulo lagi. Wala na akong nanay. Naku, pasensya ka na. Lilinisin ko na lang ang sarili ko para hindi ka na lalong magalit. Wala akong pakialam kung anong gawin mo. Kahit pamamatay ka dyan, wala akong pakialam basta wag mo nang dagdagan pang sakit ng ulo ko. Sige, tatahimik na lang ako para hindi ka na mainis sa akin ngayong gabi. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Bebot ang matandang naglilinis ng sarili gamit ang isang basang tuwalya. Hindi niya nakita ang buong pangyayari, ngunit napansin niyang tila umiiyak ito habang nag-aayos ng damit. Nang tanungin niya si Joanna tungkol dito, sinabi lamang nitong nadapa si Nanay Tilde habang nagpapakain ng manok. Kahit may pagdududa si Bebot, wala siyang sapat na dahilan upang kontrahin ang paliwanag ng kanyang ate. Lumipas pa ang ilang araw at mas naging tahimik ang matanda sa loob ng bahay. Kinabukasan, maagang naghanda si Bebot upang mamalengke sa bayan. May pupuntahan ba si Bebot? Akala ko nandito pa siya kanina at kausap ko sa may kusina. Wala siya rito at naghahanda para mamalengke. At saka, hoy, huwag ka nang gumala dahil wala akong balak hanapin ka kapag nawala ka na naman. Dito lang naman ako eh. Manonood lang sana ako ng mga manok dahil nakakaaliw silang pagmasdan minsan. Bahala ka sa gusto mo, pero huwag kang iiyak kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo Pagkaalis ni Bebot, muling nakita ni Joanna si Nanay Tilde sa paligid ng kulungan. Hindi naman ito gumagawa ng masama ngunit sapat na yon upang bumalik ang lahat ng inis na matagal niya nang kinikimkim. Walang sabi-sabi niyang hinila ang matanda papunta sa kulungan ng mga manok at iniwan ito roon. Napapalibutan ng mga manok ang lugar at agad nagkagulo ang mga ito nang may bagong taong pumasok. Ilang beses na sumigaw si Nanay Tilde ngunit walang nakinig. Makalipas ang ilang sandali, saka lamang siya inilabas ni Joanna na tila walang nangyari. Joanna, may nagawa ba akong masama? Kanina pa ako nag-iisip pero wala naman ako maalalang dahilan ng galit mo. Tumigil ka nga sa katatanong. Nakakasawa ng paulit-ulit mong mga salita araw-araw. Pasensya ka na kung nahihirapan ka dahil sa akin. Hindi ko naman ginustong maging ganito ang kalagayan ko. Matulog ka na lang at huwag mo na akong kausapin kung wala ka namang mahalagang sasabihin. O sige, magpapahinga na ako. Sana bukas, hindi ka nagalit kapag nagkita tayo ulit. Kinagabihan, tahimik na nakahiga si Nanay Tilde sa kanyang kama. May ilang maliliit na sugat sa kanyang mga kamay at binti na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatitig sa kisame, tila pilit niyang inaalala kung paano niya nakuha mga yon ngunit hindi niya magawa. Sa kabilang silid, mahimbing nang natutulog si Joanna. Wala siyang alam na ang mga sugat na iniwan ng araw na yon ang magsisilbing simula ng kaparusahang unti-unting lalapit sa kanya. Kinabukasan, Ate, kanina ka pa pabalik-balik sa banyo. Simula madaling araw, hindi ka na mapakali. Ano bang nararamdaman mo talaga? Masakit ang tiyan ko Akala ko nga mawawala rin pero parang palala ng palala habang tumatagal.
Nakakairita na. Eh baka may nakain kung hindi maganda kahapon. Lahat naman tayo pare-pareho ng kinain. Kung may panis man doon, dapat pati ikaw masama rin ng pakiramdam ngayon. O di kaya matandang ulyani na yon. Mas marami pa nga akong kumain yun kesa sa akin. Ate, hayaan mo na si Nanay Tilde. Baka nakakalimutan mo na nanay pa rin siya ng asawa mo. Ay, nakakainis lang kasi. Ay, nakakainis lang kasi talaga siya eh. Matapos ang nangyari sa kulungan ng mga manok, maagang nagising si Joanna dahil sa pananakit ng kanyang tiyan. Noong una hindi niya yun pinansin dahil inakala niyang simpleng kabag lamang o pagod mula sa mga gawain sa bahay. Subalit habang lumilipas ang oras, tila may kung anong kumikirot sa kanyang sikmura. Ilang beses siyang napahinto sa kanyang ginagawa at napaupo sa isang sulok upang magpahinga. Kahit pilit niyang ikinukubli ang kanyang kalagayan, napansin naman agad yun ni Bebot. Nakakainis talaga. Ang dami ko pang gagawin pero hindi ako makakilos na maayos dahil sa pananakit ng tiyan ko na to. Kalibutan mo muna ang mga gawain, ate. Hindi naman guguho ang bahay kung hindi ka makakapaglinis ngayon eh. Madaling sabihin yan dahil hindi ikaw makakakita ng tambak na trabaho mamaya kapag pinabayaan natin lahat. Mas mahirap kapag tuluyan ka ng hina. Mas lalo tayo magkakaproblema kapag lumala pa yung nararamdaman mo. Konting sakit lang to. Mamaya wala na rin to. Hindi ako basta-basta tinatabla ng sakit. Kaya lang, dagdag pa yung stress kaya ako nagkakaganito. Pagsapit ng tanghali, naghanda si Bebot ng pagkain para sa kanilang tatlo. Karaniwan, medyo malakas kumain si Joanna lalo na kapag pagod mula sa gawaing bahay. Ngunit ng araw na yon, ilang subo pa lamang ang kanyang nakain, agad siyang napatayo mula sa mesa. Mabilis siyang nagtungo sa banyo at doon nagsuka. Nagtaka si Bebot dahil wala naman siyang lagnat o sipon. Tanging pananakit ng tiyan at pagsusuka lamang ang kanyang nararanasan. Pagbalik ni Joanna sa mesa, halatang mas maputla na siya kaysa kanina. Bakit ka tumayo? Hindi mo ba gusto yung ulam? Kanina ka patingin ng tingin sa plato mo ah. Hindi ako gutom. Kumain ka na lang dyan at huwag mo na akong tanongin ng kung ano-ano. Kanino pala yung tsinelas sa labas? Kanina ko pa nakikita yun pero hindi ko maalala kung sino ang may-ari. Kay ate po yun, Nay. Kanina pa po niya ginagamit. Kumain na lang po muna tayo habang mainit pa, ha? Ganun ba? Akala ko may bisita tayong dumating nang hindi ko napansin. Tahimik na nagpatuloy ang kanilang tanghalian. Habang si Nanay Tilde abala sa sariling mga tanong, si Joanna hirap na hirap lunukin ang pagkain sa kanyang plato. Maya-maya, muli na naman siyang nakaramdam ng pagsusuka. Sa pagkakataong yon, wala nang gaanong lumabas dahil kaunti lamang ang kanyang nakain. Gayunpaman, pakiramdam niya umiikot ang kanyang tiyan at gusto nitong ilabas kahit anumang laman nito. Habang tumatagal, lalo siyang napapagod sa paulit-ulit na pagpunta sa banyo. Ate, pangatlong beses mo nang nagsuka ngayong araw, ah. Hindi na yata normal yan. Hindi ko rin maintindihan. Para bang may mali sa loob ng tiyan ko. Subukan mo umiga muna kaya. Ako nang bahala sa mga natitirang gawain dito sa bahay. Ayoko nakahiga lang buong araw. Para akong inutil kapag wala akong ginagawa. Mas mukha kang kawawa kapag pinipilit mo pa ang sarili mo kahit halata namang nangihina ka. Kinagabihan, maaga nang humiga si Joanna. Umaasa siyang pagdating ng umaga, magiging maayos na muli ang kanyang pakiramdam. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Nang magising siya kinabukasan, mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa nung nakaraang araw. Kahit tubig lamang ang kanyang ininom, agad din niya yung isinuka makalipas ang ilang minuto. Dahil dito, nagsimula ng mag-alala si Bebot. Hindi na kasi pangkaraniwan ng paulit-ulit na pagsusuka kahit halos wala ng laman ng tiyan ng kanyang ate. Ate, hindi na ito simpleng sakit ng tiyan. 2 araw ka ng ganyan at wala namang pagbabago. Kahit ako naguguluhan na. Kahit tubig hindi na rin tumatagal sa tiyan ko. Tawagan na kaya natin si kuya.
Baka may maipayo siya kung anong dapat nating gawin. Huwag muna. Baka maistorbo lang natin siya sa trabaho. Sayang ang pag-aalala niya kung simpleng sakit lang naman ito. Simple pa ba yan? Halos wala ka na makain at hindi ka na makatayo na maayos minsan. Lumipas pa ang isang araw ngunit hindi bumuti ang kalagayan ni Joanna. Sa halip, mas madalas na siyang nakahiga at mas bihira ng kumain. Napansin na rin ni Nanay Tilde na hindi ito nakikita sa kusina gaya ng dati. Subalit dahil sa kanyang pagkalito, hindi rin niya lubos na nauunawaan kung bakit gano'n ang nangyayari. Samantala, si Bebot lalong nababahala habang pinagmamasdan ang unti-unting panghihina ng kanyang ate. Nasaan si Joanna? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Umuwi ba siya sa kanila? Nasa kwarto lang po siya, Nay. Masama po kasi ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw eh. Masama ang pakiramdam niya. Kaya pala hindi siya pumasok sa trabaho. Baka pagalitan siya ng amo niya. Wala po siya trabaho rito. Nagpapahinga lang po siya dahil hindi siya makakain ng maayos, Nay. Ganun ba? Akala ko umalis siya kanina kasama ang tatay ko. Napabuntong hininga na lamang si Bebot. Hindi na niya itinama pang sinabi ng matanda. Mas iniisip niya ngayon ang kalagayan ni Joanna kaysa sa paulit-ulit na pagkalito ni Nanay Tilde. Nang gabing yon, nagpasya siyang tawagan si Sandro upang ipaalam ang lahat ng nangyayari. Agad namang nag-alala ang lalaki nang marinig ang kalagayan ng kanyang asawa. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin? Kung ilang araw na siyang nagsusuka dapat nagpatingin na kayo agad sa doktor. Ayaw kasi niya magpatingin eh. Akala niya mawawala rin pagkatapos ng 1 o 2 araw. Hindi pwedeng hintayin lang yan. Dali mo siya bukas sa doktor ha, at sabihin mo agad sa akin kung anong resulta. Hindi ko naman akalaing aabot ng ganito. Akala ko talaga simpleng sakit lang ito nung una. Kahit ano pa yan, mas mabuting malaman natin ng maaga kaysa magsisi kapag lumala pa yan. Kinabukasan, nagtungo sina Joanna at Bebot sa isang klinika sa bayan. Matapos ang ilang oras na paghihintay, sumailalim si Joanna sa iba't ibang pagsusuri. Tahimik lamang siyang nakaupo habang hinihintay ang resulta. Simula nang magkasakit siya, nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya alam kung anong sasabihin ng doktor at kung ano ang dahilan ng kanyang kalagayan. Nasuri na namin ang mga resulta at wala namang kaming nakitang seryosong problema sa mga laboratory test mo. Paano mangyayaring wala? Halos wala na akong makain at araw-araw ako nagsusuka nitong mga nakaraang araw. Nauunawaan ko ang pag-aalala mo. Pero normal ang mga resulta. Wala kami nakitang malinaw na sanhi sa ngayon. Kung normal naman lahat, bakit ganitong lagay niya? Hindi naman po ito mukhang ordinaryong pananakit ng tiyan. Bibigyan ko muna siya ng gamot para sa sintomas at kailangan nating obserbahan kung may pagbabago sa mga susunod na araw. Tahimik ang naging biyahe nila pauwi. Hawak ni Joanna ang maliit na supot ng mga gamot habang nakatingin lamang sa bintana. Masama ang kanyang pakiramdam ngunit walang makitang dahilan ng doktor. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, lalo siyang nalilito sa nangyayari sa kanyang katawan. Nang sumunod na araw, Pwisit na gamot to. Ilang araw ko nang iniinom pero wala naman akong nararamdamang pagbabago. Pakiramdam ko nga mas lumalala pa ako. Kagagaling lang natin sa doktor. Baka kailangan pa ng ilang araw bago umepekto ang mga nireseta niya sa'yo. Ilang araw na nga lumipas pero ganun pa rin eh. Masakit pa rin ang tiyan ko at wala pa rin akong ganang kumain. Hindi na rin kita masisisi kung naiinip ka, ate. Kahit ako naguguluhan sa nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw. Kung simpleng sakit lang ito, dapat gumagaling na ako. Pakiramdam ko may kung anong mali. Pero hindi ko malaman kung ano. patuloy pa ring lumalala ang kalagayan ni Joanna. Wala namang epekto ang mga gamot na kanyang iniinom. Sa halip, mas madalas na siyang nakahiga at bihira nang lumabas ng silid. Ang dating sigla at lakas na ginagamit niya sa pag-aasikaso ng bahay, tila unti-unting nawawala. Habang tumatagal, mas napapansin ni Bebot ang pagbabago sa kanyang ate. Kahit si Joanna mismo,
Nagsisimula ng mataranta dahil wala siyang makitang dahilan sa kanyang kalagayan. Ate, subukan mo kumain kahit konti. Kanina pa walang laman ng tiyan mo at baka lalo ka manghina niyan. Ayoko. Sa tuwing sinusubukan kong kumain, parang gusto rin agad ilabas ng tiyan ko lahat. Kahit lugaw lang o tinapay. Mahirap kung puro tubig lang ang pumapasok sa katawan mo. Kahit tubig nga minsan sinusuka ko rin. Hindi ko na alam kung paano ko ito titiisin. Sana talaga gumana ng mga gamot. Dahil natatakot na rin ako para sa iyo. Pagsapit ng hapon, muli na namang nakaramdam ng matinding pagsusuka si Joanna. Mabilis siyang nagtungo sa banyo habang kasunod naman si Bebot. Tulad ng mga nakaraang araw, halos wala ng laman ang kanyang tiyan. Subalit sa pagkakataong yon, napaatras si Bebot ng bahagya. Napakabaho ng amoy na sumingaw mula sa isinuka ni Joanna. May kakaibang lansa itong hindi niya maipaliwanag. Hindi naman yung dugo o anumang kakaibang kulay ngunit sapat na ang amoy upang kumunot ang kanyang noo. Bakit ganito? Wala naman akong kinakain pero parang napakabaho ng sinusuka ko ngayon. Napansin ko rin. Kanina pa nga kakaiba yung amoy eh. Hindi ko lang sinasabi agad dahil baka lalo ka mag-alala. Pati ba naman yan may problema rin? Ano ba nangyayari sa katawan ko? Hindi ko alam pero hindi na talaga ito mukhang ordinaryong sakit ng tiyan. Ayoko nang marinig ang salitang yan. Simula na magkasakit ako, wala nang ordinaryo sa nangyayari sa akin. Hindi na nakapagsalita si Bebot. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang ate, ramdam niyang may kung anong mali sa sitwasyon nila. Kahit anong isipin niya, hindi niya mahanap ang dahilan kung bakit tila walang epekto ang mga gamot. Samantala, si Nanay Tilde, abala pa rin sa sarili nitong mundo. Paminsan-minsan nagtatanong ito kung anong araw na o kung nasaan ang asawa niyang matagal nang yumao. Wala itong kamalay-malay sa takot at pag-aalala na unti-unting bumabalot sa loob ng bahay. Bebot, nakita mo ba yung tatay ni Sandro? Kanina ko pa siya hinihintay pero hindi pa rin umuuwi. Wala po rito si Tatay Bernardo, Nay. Halika na po at maupo muna tayo sa sala. Ganon ba? Akala ko nasa kusina lang siya kanina at nagtitimpla ng kape. Mamaya na po natin pag-usapan yan. Magpapahinga muna ako sandali, ha? O sige, kapag dumating siya sabihin mong kanina ko pa siya hinahanap ha. Pagsapit ng gabi, sinubukan muling matulog ni Joanna. Pagod na ang kanyang katawan ngunit hirap pa rin siyang makahanap ng komportabling posisyon sa kama. Maya-maya, nakaramdam siya ng kakaibang hapdi sa kanyang kanang kamay. Para bang may matulis na bagay na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang balat. Napabalikwas siya ng bangon at agad sinilip ang kanyang kamay ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Dahil sa pagod, inisip niyang baka namamanhid lamang yon dahil sa maling posisyon ng kanyang pagtulog. Bakit parang may tumutusok sa kamay ko? Kanina pa paulit-ulit pero wala naman ako nakikitang dahilan. Nananaginip ka lang siguro. Magdamag ka ng balisa kaya baka kung ano-ano nang nararamdaman mo. Hindi pa naginip yon. Gising ako nang maramdaman ko yon. Para talaga may kumikirot sa balat ko. Subukan mo matulog ulit, ate. Baka pagod at puyat lang talaga ang dahilan niyan. Sana nga. Ayoko na may panibago na namang problema bukod sa sakit ng tiyan ko at pagsusuka. Kinabukasan, hindi na muling naramdaman ni Joanna ang kakaibang hapdi kaya pansamantala niya itong nakalimutan. Subalit nang sumapit muli ang gabi, bumalik ang parehong pakiramdam. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sa kanyang kamay, pati ang kanyang braso at binti ay tila may maliliit na bagay na paulit-ulit na tumutusok. Hindi yun sapat upang magdulot ng matinding sakit ngunit sapat upang hindi siya makatulog ng maayos. Halos buong gabi siyang paikot-ikot sa higaan habang pilit na inuunawa ang nangyayari. Ate, bakit parang hindi ka na naman natulog? Kanina pa pula ang mga mata mo. Paano ako makakatulog kung pakiramdam ko may kung anong tumutusok sa katawan ko buong gabi? Tumutusok? Sa banda? Sa kamay, braso at binti.
Hindi ko nga maintindihan kung bakit ganitong nararamdaman ko. Mas mabuti siguro sabihin natin yan sa doktor kapag bumalik tayo sa klinik. Kahit sabihin natin, sigurado kung sasabihin na naman nilang wala silang nakikitang problema. Lumipas pa ang isa pang gabi at mas lalo lamang lumala ang nararamdaman ni Joanna. Sa pagkakataong yun, tila hindi natusok ang kanyang nararamdaman kundi maliliit na tuka na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang balat. Halos magdamag siyang gising at nang sumikat ang araw, agad niyang sinuri ang kanyang mga kamay. Doon siya natigilan. May maliliit na sugat na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggaling. Bebot, halika nga rito. Tingnan mo naman tong kamay ko. Kahapon wala naman to ah. Sandali, bakit may mga sugat ka? Parang hindi naman yan gasgas. Kaya nga nagtataka ako. Pakiramdam ko may tumutuka sa akin buong gabi. Pero imposible naman yon. Ate, huwag ka magagalit ha. Pero parang marka nga ito ng tuka ng manok. Tumigil ka nga. Paano naman ako tutukain ng mga manok? Hindi naman ako pumapasok sa kulungan nila. Tahimik silang nagkatinginan matapos ang usapang yon. Walang gustong magsalita ng kung ano-ano paman. Pareho nilang alam na walang normal na paliwanag para sa mga sugat na bigla na lamang lumitaw. Nang gabing yon, muling nagsuka si Joanna at mas mabaho pa ang amoy kaysa dati. Hindi na rin niya halos maigalaw ang katawan sa sobrang panghihina. Dahil dito, nagpasya na si Bebot na muling tawagan si Sandro at sabihin ang lahat ng nangyayari. Ano? May mga sugat na siya at hindi pa rin tumitigil ang pagsusuka? Bakit hindi nyo agad sinabi sa akin? Akala namin lilipas din pero palala ng palala, kuya. Hindi na rin siya makatulog na maayos gabi-gabi. Hindi na ako mapakali rito. Magpapaalam ako bukas sa trabaho at uuwi ako agad dyan. Sandro, hindi ko na talaga maintindihan kung anong nangyayari sa akin. Pakiramdam ko unti-unti ako nanghihina araw-araw. Hintayin mo ko. Uuwi ako at hahanapan natin ang sagot ang lahat ng ito. Kinabukasan, dumating si Sandro sa kanilang bahay. Hindi niya maitago ang pagkagulat nang makitang itsura ng kanyang asawa. Halatang pumayat ito at nanghina sa loob lamang ng ilang araw. Habang nakatingin siya kay Joanna, lalo lamang siyang nabahala sa kalagayan nito. Naramdaman ni Joanna na hindi na niya kayang harapin mag-isa ang misteryosong sakit na unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Di ko talaga inasahan na ganito nakalala ang kalagayan mo. Ilang linggo lang akong nawala pero parang sobrang laki na ng pinayat mo, Joanna. Kahit ako hindi ko maintindihan kung ano nangyayari sa akin. Pakiramdam ko unti-unti nang nawawala ang lakas ko araw-araw, Sandro. Sinabi ko naman agad lahat sa'yo, kuya. Akala namin nung una simpleng sakit lang pero palala ng palala. Hindi na tayo pwede maghintay pa. Kapag hindi gumana ang mga gamot na binigay, maghanap tayo ng ibang paraan. Gusto ko lang malaman kung ano talaga ang sakit ko. Yun lang ang iniisip ko nito mga nakaraang araw. Hindi na katulad ng dating masigla at laging abala sa mga gawain si Joanna. Madalas na lamang itong nakahiga at hirap kumain. Habang pinagmamasdan ni Sandro si Joanna, lalo siyang nababahala dahil tila wala nang natitirang sigla sa mukha nito. Samantala, si Bebot naman, paulit-ulit na ikinwento ang lahat ng nangyari mula nang magsimula ang pagsusuka at pananakit ng tiyan. Kuya, hindi lang pagsusuka ang problema ngayon. Halos gabi-gabi rin siyang hindi nakakatulog dahil may kakaiba siyang nararamdaman. Anong ibig mo sabihin na kakaiba? Pakiramdam ko, may tumutusok o tumutuka sa katawan ko kapag gabi. Nung una, akala ko nananaginip lang ako. Tumutuka? Sigurado ka bang hindi lang epekto yan ng pagod at puyat? Kung panaginip lang yon, paano mo ipapaliwanag ang mga sugat na lumalabas sa balat ko? Tahimik na napatingin si Sandro sa mga kamay ng kanyang asawa. Nakita niya ang maliliit na sugat na tila walang malinaw na pinagmulan. Hindi naman malalaki ang mga ito, subalit sapat upang mapaisip siya.
Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil kahit siya, walang mahanap na paliwanag. Sa buong buhay niya, ngayon lamang siya nakakita ng ganitong klase ng karamdaman. Habang lumilipas ang araw, lalo lamang lumalalim ang kanyang pag-aalala. Hoy, sino ka nga ulit? Kanina ka pa nakaupo dyan pero hindi kita maalala. Nay, ako po ito, si Sandro. Sandro, hindi maaari. Maliit pa ang anak kong si Sandro. Siya po talaga yan, Nay. Umuwi po siya para bisitahin kayo. Ganun ba? Aba, napakabilis naman lumaki ng batang yan. Kahit mabigat ang sitwasyon, napangiti ng bahagya si Sandro. Sanay na siya sa mga ganitong kalituhan ng kanyang ina. Ngunit mabilis ding nawala ang kanyang ngiti nang marinig niyang muli ang pag-ubo ni Joanna mula sa loob ng silid. Ilang segundo lamang ang lumipas, muli na naman itong nagsuka. Mabilis silang lumapit ni Bebot upang tingnan ang kalagayan nito. Tulad ng dati, kakaiba na naman ang amoy ng isinuka nito. Hindi na talaga normal to. Kahit ako nahihirapan ng tiisin ng amoy. Araw-araw ko nang nararanasan yan. Pakiramdam ko minsan, mas gusto ko nalang matulog buong araw. Nandidiri ako sa amoy. Kuya, baka pwede natin siyang dalhin ulit sa doktor. Baka may hindi lang nakita nung unang check-up. Oo, tama. Mas mabuti nang masigurado natin kaysa magsisi tayo sa huli. Sana nga makatulong. Wala na rin naman akong ibang alam na gagawin. Kinabukasan, nagtungo silang muli sa bayan upang magpatingin. Mas marami pang tanong ang isinagawa ng doktor at sinuri muli ang kalagayan ni Joanna. Matapos ang mahabang paghihintay, muli silang pinapasok sa loob ng opisina. Tahimik na nakaupo si Joanna habang hinihintay ang sasabihin ng doktor. Umaasa siyang sa pagkakataong yon, magkakaroon na sila ng malinaw na sagot. Nasuri na namin muli ang kalagayan mo at wala pa rin kaming nakikitang malinaw na dahilan sa mga sintomas mo. Dok, hindi po ba talaga posible na may nakaligtaan sa mga pagsusuri? Sa ngayon, wala kami nakikitang seryosong problema sa mga resulta. Maaari nating obserbahan pa kung may bagong sintomas. Pero araw-araw ako nangihina at halos wala na akong makain. Nauunawaan ko yun, pero kailangan pa rin nating umasa sa mga nakikita nating ebidensya mula sa mga test. Mas mabigat ang kanilang pakiramdam nang umuwi sila kesa noong papunta sila sa klinika. Umaasa silang magkakaroon ng kasagutan, ngunit muli silang nabigo. Habang nakaupo sa sasakyan, wala ni isa sa kanila ang gustong magsalita. Ang tanging maririnig lamang ang mahinang pag-ubo ni Joanna at ang mahabang buntong hininga ni Sandro. Hindi nila alam kung saan pa sila hihingi ng tulong kung mismong mga doktor wala ring maibigay na sagot. Pagod na ako. Pakiramdam ko kahit anong gawin natin, wala namang nangyayari. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sigurado akong may dahilan ng lahat ng ito. Sana nga kuya, kasi habang tumatagal mas lalo lang kami nalilito. Hindi na nga ako natatakot sa sakit. Ang kinakatakot ko yung hindi ko alam kung ano talaga to. Hahanapin natin ang sagot kahit gaano pa katagal. Kinagabihan, muli na namang nahirapan si Joanna ng makatulog. Pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata ngunit maya-maya lamang, bumabalik na naman ang pakiramdam na may maliliit na tuka na dumadapo sa kanyang mga kamay at binti. Napabalikwas siya ng bangon at agad na napahawak sa kanyang braso. Muli niyang naramdaman ang parehong sakit na ilang gabi nang bumabagabag sa kanya. Sa kanyang paglingon, napansin niyang may taong nakatayo malapit sa pintuan ng kanyang silid. Sino yan? Ako ito. Nay, bakit gising pa kayo ng ganitong oras? Hindi ko mahanap yung kwarto ko. Naliligaw ako sa sarili kong bahay minsan. Bakit kayo nakatingin lang dyan? Kanina pa kayo nakatayo. Ayoko na sa mga manok. Ano? Masakit kapag tinutuka ka ng mga manok.
Natigilan si Joanna. Bago pa siya makapagsalita, dahan-dahan nang tumalikod si Nanay Tilde at naglakad palabas ng silid. Naiwan siyang nakaupo sa kanyang kama habang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang narinig. Hindi niya alam kung bakit yun sinabi ng matanda. Hindi rin niya maintindihan kung bakit tila may kakaibang lamig na gumapang sa kanyang katawan matapos marinig ang mga salitang yun. Kinabukasan, hindi na nawala sa isip ni Joanna ang sinabi ni Nanay Tilde. Habang nakaupo siya sa harap ng bahay, paulit-ulit niyang inaalala ang mga sugat sa kanyang balat at ang pakiramdam ng pagtuka na nararanasan niya gabi-gabi. Noon na siya nakaramdam ng takot. Bebot, may kilala ka bang albularyo dito sa lugar? Baka pwede ka magtanong-tanong. Albularyo? Bakit mo naman naitanong yan bigla? Paano naman ako magkakaroon ng kakilala ng albularyo dito? Pareho lang naman tayong bago dito, ate. Wala. May gusto lang sana akong itanong. Pakiramdam ko kasi wala na tayong ibang mapagtatanungan. Hindi naman masama kung minsan maniwala tayo sa mga albularyo. Sa ngayon, yun na lang ang pag-asa ko. Sa bagay, hindi naman masamang sumubok kung talagang wala na tayong ibang mapupuntahan. Pero paano natin sasabihin kay kuya ang balak mo? Hindi ko muna sasabihin. Kilala mo naman si Sandro. Hindi yun naniniwala sa mga albularyo at baka pigilan pa niya ako. Paano kung malaman niya pagkatapos? Sigurado akong magtatampo yun kapag nalaman niyang may tinago tayo. Bahala na. Ang importante, makahanap ako ng sagot. Pagod na ako maghintay habang palala ng palala ang nangyayari sa akin. Kung yan talaga ang gusto mo, sige siya, sasamahan kita. Ayoko rin mag-isa kang pupunta kung saan-saan sa lagay mong yan. Bago pa makapagsalita si Joanna, bigla nilang narinig ang malakas na boses ni Nanay Tilde mula sa loob ng bahay. Agad silang napalingon nang marinig ang matanda na umiiyak at sumisigaw. Mabilis silang pumasok at nadatnan si Sandro na pilit itong pinapakalma. Hawak ni Nanay Tilde ang isang lumang damit habang paulit-ulit na sinasabing kailangan na niyang umuwi dahil hinihintay na siya ng kanyang ina. Pauwiin niyo na ako. Kanina pa ako hinahanap ng nanay ko. Baka pagalitan na naman niya ako dahil hindi pa ako nakakauwi. Ay, tahan na po. Wala na po kayong kailangang puntahan. Nandito lang po kayo sa bahay niyo. Hindi. Hindi ito ang bahay namin. Gusto ko lang umuwi. Nasaan si Bernardo? Sabihin mong ihatid niya ako. Nay, ako po si Sandro. Tahan na po kayo. Nandito lang po ako. Hindi ikaw si Sandro. Maliit pa ang anak kong si Sandro. Hindi ikaw yon. Hindi na muling nakisali sina Joanna at Bebot. Habang abala si Sandro sa pagpapakalma sa kanyang ina, nagkatinginan silang dalawa. Alam nilang matatagalan bago muling kumalma ang matanda. Dahil dito, tahimik silang lumabas ng bahay nang hindi napapansin. Pagdating sa labas, nagsimula silang magtanong-tanong sa mga taong kanilang nakakasalubong. Hindi agad sila nakakuha ng malinaw na sagot. May ilang nagsabi ng iba't ibang pangalan ngunit iisa lamang ang paulit-ulit na binabanggit ng karamihan. Ayon sa mga matatandang residente ng barangay, kung may taong maaaring makatulong sa kalagayan ni Joanna, walang iba yon kundi si Tata Loreto. Bagamat hindi lubos na naniniwala si Bebot sa mga ganitong bagay, wala na rin silang ibang mapuntahan. Dahil dito, sinundan nila ang itinurong daan ng mga tao hanggang sa marating nilang isang lumang bahay na nasa dulo ng barangay. Doon umano nakatira ang matandang tinatawag nilang Tata Loreto. Ilang araw na kitang hinihintay. Hindi man kita kilala noon. Alam kong darating ang araw na may isang taong kakatok sa pintuang ito para humingi ng kasagutan. Hindi ko po alam ang ibig niyo sabihin. Nandito lang ako dahil wala na kaming ibang malapitan. Talaga ba, Ineng?
Sigurado ka bang yan lang ang dahilan kung bakit ka napunta rito ngayon? Tata, pasensya na po kayo kung bigla kaming dumating. Gusto lang po sana naming malaman kung may maitutulong kayo sa kalagayan ng ate ko. May mga bagay na hindi kayang sagutin ng gamot at doktor. Pero bago ko magsalita, gusto ko munang marinig ang buong katotohanan. Tahimik na nagkatinginan sina Joanna at Bebot. Hindi komportable si Joanna sa paraan ng pagtitig ng matanda sa kanya. Pakiramdam niya, para itong may alam na hindi niya maintindihan. Mula nang pumasok sila sa bahay, hindi man lamang sila inalok na maupo agad. Pinagmasdan muna sila ni Tata Loreto ng matagal bago nagsimulang magsalita. Habang lumilipas ang mga segundo, lalo lamang lumalakas ang kaba sa dibdib ni Joanna. Hindi ko po alam kung anong katotohanan ang gusto niyong marinig. Ang alam ko lang, ilang linggo na akong may sakit. Hindi yan ang tinatanong ko. Gusto kong malaman kung paano mo tinrato ang taong kasama mo sa bahay nitong mga nakaraang buwan. Bakit po parang ibang tanong niyo? Ang ipinunta ko rito ay ang sakit ko. Minsan ang sagot sa sakit nagsisimula sa mga bagay na pilit nating itinatago. Ate, baka mas mabuti nang sabihin mo na lahat. Wala namang mawawala kung magiging tapat tayo. Saka wala naman tayong ginawang masama eh. Hindi agad nakapagsalita si Joanna. Pakiramdam niya, unti-unting sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit tila papunta sa direksyong yon ang usapan. Gayunpaman, wala rin siyang mahanap na dahilan upang magsinungaling. Pumunta siya roon upang maghanap ng sagot. Kung may kailangan siyang sabihin upang makuha yon, wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang magsalita. Minsan po, napagsasalitaan ko si Nanay Tilde. Hindi ko naman itatanggi yun. Napagsasalitaan lamang ba? Naiinis ako sa kanya. Paulit-ulit ang tanong niya eh. At halos araw-araw may ginagawa siyang kalituhan sa bahay. Kaya mo siya minumura. Opo, Ate, alam ko, mali yun. Pero hindi ko na minsan napipigilan ang sarili ko. Tahimik na yumuko si Joanna. Habang binabalikan niya mga nangyari, lalo niyang nararamdaman ng hiya. Hindi niya inakalang darating ang araw na kailangan niyang isa-isahin ang lahat ng kanyang ginawa. Samantala, si Tata Loreto, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Nakaupo lamang ito at nakatingin sa kanya na para bang naghihintay pa ng mas marami. Hindi pa yan ang lahat, di ba? Meron ka pang hindi sinasabi. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam kong hindi pa yan ang lahat ng ginawa mo. Hindi ko po alam kung paano niyo nalalaman ang mga bagay na yan. Sabihin mo na lang ang totoo. ate, ilabas mo na lahat. Kanina pa malinaw na may alam siyang hindi natin alam. Napapikit si Joanna bago muling nagsalita. Isa-isa nang bumalik sa kanyang isip ang mga pangyayaring matagal niyang pilit kinakalimutan. Ang mga sigaw, ang mga mura, at ang mga sandaling hinayaan niyang manaig ang kanyang galit. Habang nagsasalita siya, ramdam niyang tila mas bumibigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Isang gabi po, nakita ko siyang pinaglalaruan ng patuka ng mga manok. Nagulat ako at ibinuhos ko sa kanya yung laman ng lalagyan. At pagkatapos pinagalitan ko siya, minura ko siya. Sinabihan ko siyang wala na siyang silbi at wala akong pakialam kung mamatay man siya. Ate, hindi ko alam yan ah. Hindi ko sinabi dahil alam kong mali. May iba pa. At alam ko yun. Lalong namutla si Joanna. Pakiramdam niya wala nang saysay ang pagtatago. Habang nakatitig si Tata Loreto sa kanya, tila wala na siyang matakbuhan. Kahit si Bebot, nagsisimula ng magulat sa mga naririnig. Noon lamang niya nalalaman ang mga bagay na nangyayari kapag wala siya sa bahay. Ang dating simpleng pagkainis ng kanyang ate,
unti-unti nang lumalabas bilang isang bagay na mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. May isang araw na wala si Bebot. Naiinis talaga ako noon kay Nanay Tilde. K- Kaya dinala ko siya sa kulungan ng mga manok. At iniwan ko siya ron. Ano? Hindi ko na alam ang ginagawa ko noon. Galit na galit ako. Ate, bakit mo nagawa yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Bebot. Hindi. Alam mo, ayaw mo lang aminin sa sarili mo na masama ang ugali mo. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang paghinga lamang ni Joanna ang maririnig. Habang nakayuko siya, tila bumabalik ang lahat ng pangyayaring pilit niyang ibinaon sa limot. Ngayon, isa-isa na itong lumalabas sa harap ng mga taong hindi niya inaasahang paglalabasan niya ng kanyang mga kasalanan. Alam mo ba kung gaano kabait ang taong pinagmalupitan mo? Po, hindi ko po alam. Kahit nalilito na siya sa mga pangalan at mukha ng mga tao, wala siyang masamang tinapay sa kahit sino. Hindi ko naman ginustong umabot sa ganito. Pero umabot ka sa mas matindi pang kasamaan. Tata, may kinalaman po bang lahat ng ito sa sakit ng ate ko? Mas malaki pa sa inaakala ninyo. Dahan-dahang tumayo si Tata Loreto at lumapit sa bintana. Ilang segundo itong nanatiling tahimik bago muling humarap sa kanila. Kita sa mukha nito ang lungkot at pagkadismaya. Para bang matagal na nitong dalang isang bagay na ngayon lamang mabibigyan ng pagkakataong mailabas. Kayo po bang gumawa nito sa akin? Hindi. Kung hindi kayo, bakit parang alam niyo ang lahat? Paano niyo nahuhulaan? Dahil kilalang kilala ko ang taong sinaktan mo. At marunong akong manghula kaya alam ko kung ano ang ginawa mo sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Kapatid ko si Tilde. Parang biglang tumigil ang mundo ni Joanna sa kanyang narinig. Maging si Bebot, napatingin ng mabilis sa matanda. Hindi nila inaasahan ng revelasyong yon. Sa wakas, naintindihan na nila kung bakit malamig ang pagtanggap nito sa kanila at kung bakit tila alam nito ang bawat detalyeng pilit nilang itinatago. Kapatid niyo si Nanay Tilde? Oh, kapatid ko siya. Kaya pala parang galit kayo mula pa nang dumating kami rito. Hindi ako galit. Pero masakit makita ang nangyari sa sarili kong kapatid. Kung hindi kayo ang gumawa nito, sino? Tahimik na napalunok si Joanna. Habang nakatingin siya kay Tata Loreto, pakiramdam niya, unti-unti nang bumubukas ang pintuan patungo sa katotohanang matagal niyang hinahanap. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niyang maaaring mas mabigat pa ang kanyang malalaman kaysa sa kanyang inaasahan. Ang mga sagot na matagal niyang gustong marinig, tila naroon na sa kanyang harapan. Subalit bago niya makuha mga yon, kailangan muna niyang harapin ng buong bigat ang kanyang sariling mga kasalanan. Hindi lahat ng kaparusahan ang gagaling sa ibang tao. Minsan ang tao mismo ang gumagawa ng sarili niyang kapahamakan. Tata, hindi ko na po maintindihan. Kung walang gumagawa nito, bakit nangyayari lahat ng ito sa ate ko? Dahil may mga sugat na hindi nakikita ng mata at may mga sakit na hindi kayang tukuyin ng doktor. Tahimik na nakinig sina Joanna at Bebot. Habang nagsasalita si Tata Loreto, tila unti-unting nagbabago ang ekspresyon sa mukha nito. Nawala ang galit at napalitan ng lungkot. Para bang matagal na nitong nakita ang kahihinatnan ng mga pangyayari at ngayon, wala na itong magagawa kundi sabihin ang katotohanan. Samantala, si Joanna ay halos hindi na makahinga ng maayos dahil sa kaba.
Ano po ba talaga ang ibig niyong sabihin? Noong bata pa kami ni Tilde, marami kaming natutunang lumang panalangin at bulong mula sa matatanda sa aming pamilya. Panalangin? Ano po ang ibig niyong sabihin? May mga bagay na matagal nang nakakalimutan ng karamihan. Mga bagay na hindi basta naiintindihan ng mga tao ngayon. Ibig niyo sabihin, may kinalaman po si Nanay Tilde dito? Hindi sa paraang iniisip ninyo. Ilang segundo munang tumahimik ang matanda bago muling nagsalita. Habang nakatingin ito sa malayo, tila binabalikan ito ang napakalayong nakaraan. Samantala si Joanna naman, lalong kinakabahan sa bawat salitang kanyang naririnig. Pakiramdam niya ay papalapit na siya sa sagot na matagal niya nang hinahanap, ngunit natatakot siyang marinig yun. Kahit ulyanin na si Tilde, may mga bagay na hindi basta nawawala sa isang tao. Ano pong mga bagay? Ang sakit, ang lungkot, at ang mga sugat na iniwan ng pagmamalupit ng ibang tao. Hindi ko naman po ginustong mangyari ang lahat ng iyon, Tata. Pero nangyari pa rin. At ngayon, bumabalik sa iyo ang lahat ng sakit na ipinadama mo sa kanya. Kaya po ba parang pagtuka ng manok ang nararamdaman ng ate ko gabi-gabi? Hindi ko kailangan sagutin yan. Alam mo na ang sagot sa sarili mo. Napayuko si Joanna. Biglang bumalik sa kanyang isip ang araw na ikinulong niya si Nanay Tilde sa kulungan ng mga manok. Naalala niya ang mga sigaw nito. Naalala niya ang kanyang galit. Naalala niya rin kung paano niya ito iniwang mag-isa habang wala si Bebot. Ngayon, tila isa-isang bumabalik sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa. May paraan pa ba para matigil ito, Tata? Kahit hirap na po ako. Kung meron, sabihin niyo po sa akin. Kahit ano gagawin ko. Pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko. Nagsisisi ako hindi lang dahil nagkasakit ako. Pero dahil napagtanto ko na mali ako. Kaya sige na po, pakiusap. Tulungan niyo na ako. Umuwi ka at sabihin mo ang lahat ng ginawa mo sa harap ng mga taong sinaktan mo. Tahimik na napalunok si Joanna. Alam niyang hindi magiging madali ang hinihingi ng matanda. Mas gugustuhin pa niyang magtiis sa sakit kaysa harapin ang kahihiyan at takot na naghihintay sa kanya. Subalit wala na siyang ibang mapagpipilian. Pagod na siya sa kanyang kalagayan at handa na siyang gawin ang lahat para matapos yun. Paglabas nila sa bahay ni Tata Loreto, halos walang nagsalita sa biyahe pa uwi. Tahimik lamang na naglalakad sina Joanna at Bebot habang parehong abala sa sariling iniisip. Nang marating nila ang bahay, agad nilang nadatnan si Sandro na nakaupo sa sala kasama si Nanay Tilde. Tulad ng dati, tila nalilito na naman ang matanda habang paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kung anong araw na. Oh, saan kayo nanggaling? Kanina ko pa kayo hinahanap ah. Kuya! Sandro, may kailangan akong sabihin sa'yo. Sa inyo ni Nanay. Bakit? Ano yun, Joanna? Napatingin si Sandro sa kanyang asawa. Napansin niya agad ang kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Mukha yun ng isang taong matagal nang may itinatagong kasalanan. Unti-unti ring lumalim ang kanyang paghinga habang naghihintay sa susunod na sasabihin nito. Hindi naging madali ang pag-aalaga ko kay Nanay. Hirap na hirap akong intindihin siya, Sandro. Pero hindi sapat na dahilan yun para gawin ko ang mga ginawa ko sa kanya. Joanna, anong ibig mo sabihin? Anong ginawa mo? Sandro, marami. Minura ko siya, paulit-ulit. Sinabihan ko siyang wala na siyang silbi. Sinabi ko rin sa kanya na mabuti nang mawala siya.
para di na ako mahirapan sa pag-aalaga sa kanya. Tahimik na napayuko si Sandro habang pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Samantala, si Nanay Tilde nakaupo lamang at tila hindi nauunawaan ang buong pangyayari. Subalit hindi na tumigil si Joanna. Alam niyang kapag huminto siya ngayon, hindi na niya muling magagawang sabihin ang lahat. Saka, binuhusan ko siya ng patuka ng manok. Joanna, At isang araw, ikinulong ko siya sa kulungan ng mga manok. tama na! Hindi. Kailangan mong marinig ang lahat ng ginawa ko, Sandro. Hindi ko kayang pakinggan yan, Joanna. Hindi ko lubos akalain to. Hindi na napigilan ni Sandro ang kanyang sarili. Mabilis siyang tumayo at napaatras ng ilang hakbang. Kita sa kanyang mukha ang pagkabigla at galit. Sa buong buhay niya, hindi niya inakalang magagawa yun ng babaeng minahal at pinakasalan niya. Habang tumatagal, lalo lamang siyang nahihirapang tanggapin ang kanyang naririnig. Ginawa mong lahat ng yan sa sarili kong ina? Anong klase ka? Ha, Joanna? Nagtatrabaho ako sa Maynila para sa inyo. Patawarin mo ako, Sandro. Naging malupit ako kay nanay at pinagsisisihan ko na yon. Sobrang pinagsisisihan ko na yon dahil bumalik yun ng doble sa akin. Tumulo ang luha ni Joanna. Wala na siyang mahanap na dahilan upang ipagtanggol ang sarili. Alam niyang tama si Sandro. Walang maibibigay na sapat na paliwanag upang burahin ang lahat ng ginawa niya. Joanna, Nay, bakit ka umiiyak? Sinong umaway sa'yo? wala pong nang-away sa akin. Umiiyak po ako kasi napakasama akong tao. Napakasama akong manugang sa inyo, Nay. Patawarin niyo sana ako. Hindi ko maintindihan. Biglang tumahimik ang buong sala. Dahan-dahang tumingin si Nanay Tilde kay Joanna. At ng mga oras na yon, luminaw ang kanyang mga mata. Nawala ang pagkalito sa kanyang muka at napalitan ng isang katahimikang matagal nang hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa kanya. Naalala ko. Naalala ko yung mga sigaw mo sa akin. Naalala ko yung mga araw na natatakot ako magtanong dahil baka magalit ka na naman. Nay, Naalala ko rin nung minsang ikinulong mo ko sa kulungan ng mga manok. Napahagulgol si Joanna. Samantala si Sandro at Bebot natigilan sa kanilang narinig. Hindi nila inasahang magiging malinaw ang pagsasalita ng matanda. Habang nagsasalita ito, tila wala ang karaniwang pagkalito nito. Masakit. Masakit pero mas masakit na galit ka sa akin kahit hindi ko alam kung bakit. patawarin niyo po ako, Nay. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang ako ng galit ko ng mga panahon na yon. Pinapatawad na kita, Joanna. Tahimik na napaiyak si Joanna. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang mga salitang yun. Subalit habang umiiyak siya, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha ni Sandro. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanya. Sandro, Pinatawad ka ni nanay. Pero ako hindi. Hindi ko kayang manatili sa taong kayang gawin yun sa sarili kong ina. pakiusap. Sandro, Tama na. Sandro, mahal kita. Mahal ko rin ang nanay ko. Muling bumagsak ang luha sa mga mata ni Joanna. Alam niyang yun na ang katapusan. Wala nang salita ang makapagpapabago sa lahat ng nangyari. Wala nang paliwanag ang makakapawi sa sakit na naidulot niya. Makalipas ang ilang araw, umalis sina Joanna at Bebot sa bahay. Wala nang pagtatalong naganap. Tahimik lamang nilang inimpake ang kanilang mga gamit bago tuluyang lumisan.
Habang papalayo sila sa bahay, naramdaman ni Joanna na unti-unting nawawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Unti-unti ring nawala ang pagsusuka at ang pakiramdam ng pagtuka sa kanyang katawan. Subalit kahit gumaling ang kanyang karamdaman, may isang bagay na hindi na niya maibabalik. Nawala sa kanya ang kanyang asawa. Nawala sa kanyang tahanang minsan niyang tinawag na pamilya. At habang naglalakad siya palayo kasama si Bebot, dala-dala niya ang isang aral na hindi na niya kailanman makakalimutan. Dahil may mga sugat na naghihilom, ngunit may mga kasalanang habang buhay ng mananatili sa alaala ng taong gumawa nito. Wakas! Ay, sa wakas, nakatapos ulit tayo ng isang magandang kwento mga ka-DC. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan yung channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binusesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC yung sample na pinaririnig ko sa inyo bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung ano masasabi niya sa kwento natin ngayon Pag napili ko ang comment mo, isya-shoutout kita sa next story natin. Trivia time ulit tayo. Bukod po sa pagiging professional voice actor, isa rin po akong dubbing director at dubbing supervisor. Kung yung mga pelikula o mga teleserye pati mga commercial at concerts may director, meron din po sa dubbing. Tulad ng mga director sa pelikula, trabaho naming mga dubbing director na mag-cast ng tamang talent para sa mga karakter ng project na binibigyang buhay sa Tagalog. Kasama din po sa trabaho ng dubbing director na ituro sa voice actor o voice talent ang tamang acting, diction at tamang delivery ng bawat linya ng karakter na binobosesa nila. Ilan sa mga naidirect ko na sa Tagalized series yung Korean series noon na Two Wives, kung saan ginawan pa ng Filipino adaptation. Bukod dyan, marami pang iba. Yung iba anime at yung iba naman Tagalized movies. Ang dami nyo nang alam tungkol sa akin mga ka-DC. Sige, salamat din pala sa mga nakahula ng mga commercial na ako nag-VO. Ang uhusay nyo talaga. Sa mga solid supporters natin, kwentuhan nyo rin ako ng konti tungkol sa buhay nyo sa comment section at kung paano kayo nakaka-relate sa mga kwento natin. Habang hinihintay ko yan, sa ngayon, shout out muna tayo. Shout out kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Keisha Chua ng Torrance, California. Shout out kina Kevin Burlan, Assorted Love Hurts, Elizabeth Duncan ng Texas, USA, Lisa Takada ng Japan, Juliet B, Lusa Claro, Heidi Kiambao, I'm Black, Camille Joy de los Reyes, Manuelito Flores, Kimpoy Feliciano, Mercy Grace Shooting, Ruel Balitor, Maynard Bulgado, Charita Dakles ng Riyadh, Saudi Arabia, Cute Survivor ng Japan, Crystals Philippines, Crazy, Belen Malbas, Oscar Kilo TV Rider Modeler, Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia, Catherine Samonte, Mestisang Bangus ng Japan, Jerry Santos Cuyugan. Salamat po dahil follower ko din pala kayo sa mga pambihirang kwentong buhay. Shoutout kina Gay Somodio, Amber Vlog, Mira Masuher, Teresa Llorca, Honey Grace Ortiz, Angelina Ignacio ng California, Phoebe Ranyada, Hannah Maylene Sesgundo, Richard Rivera, 8-19-17, Ella Zomira Cabilen, Mary Joy Hadjesa, Mikey Valenzuela, Maxine Gonzalez, Irma Umali, Evelyn Malalay, Kim Bara, Cristina Peru, Carol Manzano Abrigo, Fierlin Mar Tampus, Raven Tennyson, Demi Crisman Sila da Cabrera,
Virginia Divina ng Saudi Arabia, Sereka Shea, Mel D, at sa new subscriber nating si Jel Vergan. Pasensya na po sa mga hindi ko pa na siya shoutout. Di bale, abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po ulit sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!